A story of calloused hands, early mornings under the rising sun, and quiet sacrifices made by the people who feed us. Every grain of rice, every meal on our table, carries a story we don't always see. But despite their hard work, many of our local farmers live in hardship, earning far less than what they put in. They till the soil, nurture the crops, and brave the storms, yet often go unnoticed, underpaid, and unprotected. This issue isn't just about low prices or unfair trade. It's about people, the right to eat, the right to earn, and the right to be treated with dignity. And that's why our advocacy supports two global goals: Sustainable Development Goal 2 and Goal 12. Goal 2 aims to end hunger, achieve food security, and promote sustainable agriculture. It reminds us that feeding a nation starts by protecting and supporting those who grow our food. Goal 12 promotes fair and sustainable food systems, from how we grow and process food to how we buy, sell, and consume it. Many farmers face poverty, unfair pricing, and a lack of appreciation. The ones who bend under the sun, invest in each seed with hope, and yet earn so little for all they give. Meet one of our local heroes, a farmer who has devoted more than 40 years of his life to working the land and now leads as president of the Irrigators Association in the barangay. Despite his dedication, he and many others still face unfair pricing. Traders buy their rice at low prices while it's sold at much higher prices in the market. Ang presyo sa palay karon, limbawa ang bugas karon nasa local rice na to ron nasa 48.50, tapos ang presyo na to karon 16 pesos ang palay. Taas, kontrolado sa traders. May mas mataas ang presyo silang bugas nga ginabaligya, baba ang presyo nga pagpalit nila sa farmer. So si farmer mapilitan na lang pag-deliver kay traders kay wala na makukuhan, kay ang ilahang palay wala may kuan na mga utang na ay bayaran, nagapaningil na, so ipilit na lang kahit mababa ang presyo. Sa bigas naman, gawa ng paraan kasi pangako ng Pangulo natin noon, nagbigay ng 20 per kilo ng bigas. Paano mahabol ng farmer yan? Kung ang bigas natin 20 pesos per kilo, yung palay dyan, tag 10 to 9 pesos na lang per kilo. Ano, kung baka pagdating ng panahon, wala ng farmer. Kasi hindi kaya ng farmer yung presyo. So yung bigas, dapat yung gobyerno na magkuha ng solusyon doon kung paano nila mapababa yung bigas. Bigyan nila ng paraan para yung farmer, masaya na rin sa produkto nila yung rice. Gobyerno rin gawa ng paraan kung paano nila mapataas yung presyo ng ating palay. Kasi yung sa financing pa lang ng farmer, hindi na kaya kung diyan tayo sa 9 to 12 pesos per kilo. Hindi kaya ng mga farmer. Okay, yung tulong ng gobyerno sa mga assistant, fertilizer, nandiyan yung seeds, nandiyan yung assistant ng CAS, PCIC. Okay na po dyan sa tulong ng gobyerno natin. Pero ang problema, yung timing ng pagbigay nila. Yung assistant galing sa gobyerno. Yung kuha naman, okay na bigay nila, pero yung problema naman, late na yung seeds nila. Dapat doon sa panahon ng land preparation, nandiyan na yung seeds nila na ibigay sa farmer. Yung magdating yung seeds, nakatanim na, paano magamit ng farmer natin? Natanim na. I am a daughter of a farmer, so I am fully aware sa mga nagagastos, sa mga efforts ng farmer to earn and to harvest a good palay. As a daughter, malaki po yung nagagastos from fertilizers, medicines, other expenses, pagpatubig and everything. Iba pa po yung effort na ginagawa at pinuproduce ng mga farmers. Hindi po malaki yung nababalik sa kanila. May naibabalik man po, pero at least 5% ng mga na-effort nila. Pero hindi fully compensated ang effort at ang gastos nila. It is unfair sa part ng mga farmers na to do effort, to do kayod, to do bigay na magandang, to do produce na maraming sacks of rice. Pero ang pagbili ng palay is very low compared sa dapat na pricing sa palay per kilo. I-compare natin siya sa rice, ang layo po ng agwat is really unfair sa part ng mga farmers. Pagbaba ng rice, ang equivalent doon is ang pagbaba rin ng pagkuha ng palay sa mga farmers. Try to imagine na 20 pesos per kilo. So ilang kilo na lang ang pagkuha, ang pagbili ng palay.
could cost 5, 9, 7. So, it is very sad sa part ng farmers kasi wala na sila ma-earn na profit, puro losses. Paano sila mag-generate ng income if ang pagkuha ng palay sa kanila is below 10 pesos? So, puro sila invest, effort, pero ang ending, hindi man lang makompensate ang gastos and ang effort nila. So, I do really think it is not effective if ang government ay magbaba na at least 20 pesos. It's very unfair and sad sa part ng mga farmers. For me, dili gid siya unfair kay as a consumer manggod kanang mahal na kayo siya sa kung bigit niya mo siya kay afford. So ang iba nangitaid sila sa mas baba na presyo tapos pero low ang quality. Kung ipababa manggod sa government ang price ng bigas so as low as 20 pesos. Sa farmers lang kay malugi jud sila kay kung what if ang presyo sa bigas 20 pesos. So paano na lang ang presyo sa palay? So mas baba pa siya sa 20, di ba? So lugi na kayo ang farmers. So wala na sila kuan ma-earn siguro na sakto sa ilahang kuan pang-adlaw-adlaw god kay kanang dili naman nila ma-earn kung gusto nila ma-earn na profit kay baba na gani kayo ang presyo. So 20 ang bigas kaya how come na lang kaya sa palay ganun. Tapos sa fertilizer pa lang god kay mahal na kaayo tapos ipabenta lang ang bigas ng kuan 20. So ang farmers lugi na jud kaayo kung mao na sila ang kuan kung ipababa pa nila ang price ng bigas kay for sure magbaba jud ang presyo sang palay. So yung farmer, huwag nating ismulin na farmer lang. Tayo mga farmer, itaas noon natin na tayo ay mga farmer na nagsusupport ng bigas sa buong bansa. Tayo nagpapakain ng buong Pilipinas. By supporting our local farmers, by making responsible choices as consumers, we take a step toward a more just, sustainable, and food-secure future. Our goal is simple but urgent: to raise awareness, to inspire action, and to remind people that behind every meal is a hard-working farmer who deserves more.